Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat po ng nanonood sa atin sa Facebook at YouTube at nakikinig sa DZWB, welcome to the program. Maraming salamat. Excited po ako because I haven't seen her in a long time. But she's still lovely inside and out. Naitay Kapuso, please welcome Jessie Mendiola. Hi, Tito Boy! Hi, welcome. Thank you naman. Bakit ang ganda-ganda mo? Naghanda ako, Tito Boy. Oo nga. Ang tagal ko nang hindi ginagawa to. Maraming salamat No, for thank you honoring for having us me. with your Thank you presence. for having me. Tagal natin hindi nagkita. Di ba? I think nga, Tito Boy, pre-pandemic yata. Wala Hindi pa. ba? Oo, tama ka. Yun. Wala pang pandemic. Pero natutuwa ako dahil pagkatapos ng maraming taon hindi tayo nagkikita. Look at you today and I'm just so proud. Thank you, Tito Let's Boy. talk about the second wedding. Oh my gosh! What happened? Kasi may mga kwento that you got married, there was a ceremony inside the chapel and then lumabas kayo. What was the difference dito sa pangalawang kasal? Siyempre yung difference, Tito Boy, meron na kaming si Rosie, si Peanut. Correct. So talagang sabi ko, nako, little bride siya. Dapat naka-gown din siya, naka-white dress din siya. Hindi lang ako mag-isa ang naka-white siya din. Yun yung difference talaga. And also, promise din namin yung sa isa't isa na ikakasal kami sa harap ng Diyos. So sabi ko sa kanya, tayong dalawa na lang, okay lang naman eh. Sabi ko, at this point, masaya na ako. Kahit tayong dalawa lang sa harap ng Diyos, okay na ako. Yun yung Solved na paliwanag, kaya meron kayong chapel. ako. Yes. Okay. Kasi yun talaga yung purpose. Ganda. Actually, two reasons. One is, of course, kay Lord. Pangalawa, gusto namin makasama yung family ko. Because when we did our first wedding sa Lipa, noong 2021, wala yung family ko noon kasi pandemic eh. At the height of the pandemic yun eh. So parang talagang naisip namin na, okay, better if gawin na natin to with our families. Para then our two families could, bond and finally meet. Kasi natagal din hindi nakauwi dito yung dad ko eh. Let's talk about Luis. Kumusta siya? Okay, Tito Boy, super happy siya. Actually, kasi, syempre, di ba tayo, we've seen him before. I'm sure you've seen him nung single pa siya. Tapos nung nag-date kami, nung naging kami, nung kinasal kami. Now, I get to see him as a father. And talagang sabi ko, grabe, iba talaga yung growth ng isang person. And of course, kasi bago naman dumating si Peanut, syempre, medyo I think, mga 2 years na rin kaming kasal. So parang nakita ko na rin siya as a husband. Pero ito talaga, itong season niya ngayon, as a father, parang mas lalo akong na-in love sa kanya. Kasi parang ito yung una mo siyang makikita na hindi yung kayong dalawa lang yung iniisip niya. Meron na siyang isa pang iniisip na sobrang importanteng bagay sa kanya. And para sa akin, grabe, no? Grabe lang din talaga yung happiness niya, grabe yung growth niya, grabe yung kikita mo na kontento siya. Si Luis sa bahay, maloko din. Maloko, super. Oo. Tapos, yun na nga, lagi niya ako niloloko. Naku, kapitbahay ko na lang si Peanut. Palagi niya sinasabi sa akin na, hindi na yata ako nakikita masyado ni Peanut. Ganyan. Sabi ko, no, sabi, ano ka ba? Kilala ka niyan. Sabi ko, tingnan mo, mag-spend lang kayo ng time dyan, mga 5 minutes, ganun. Tapos, true enough, si Peanut, talagang lalapit siya, mag-hug talaga siya kay Luis. And si Luis talaga, he makes time for her. At saka kamukhang-kamukha ni Ate Vin ng bata. Sobra. Di ba? Sobra. Kasi parang kasi sa social media kasi, may mga nakikita akong comments na parang sinasabi nila na si Luis daw, hindi daw masyadong close kay Peanut. Pero ang totoo niyan, they don't get to see naman yung 24/7 ng life namin. And talagang super close sila na to the point na pag si Luis umuwi ng bahay, yung makikita mo yung panlalaki ng mata ng bata. in love na in love siya sa tatay niya talaga. Oo.
So yung may mga pictures sila na ganyan, na may mga video sila nakakulitan. And yun nga, Tito Boy, I think nakuha din niya yung pagkamakulit din ni Momski. At saka yung pagkabibo, alam mo yun. Sabi ko magiging ano to, talagang kanina nga lang bago ako mag-ready para dito, sumasayaw-sayaw pa siya sa harap ko. Tapos talagang sabi ko, grabe, ang bilis niyang matuto. Sanay siya sa camera talaga. Okay. Saan ba naman magmamana ito, Oo di ba? nga eh, sabi ko nga, grabe, ang ano. Pero ito, tayo lang naman. Kayo ba nag-aaway? Oo, Tito Boy. Imposibleng hindi na kami normal nun kung hindi kami Oo, mag-away. Paano? Pabulong ba? Nagsisigawan ba kayo? Naku, pabulong kami, Tito Boy. Baka magising si Bagets. Oo. Oo. Hindi kami, isa lang masasabi ko din, syempre nag-aaway kami, but you know, mas mabilis na kaming magbati ngayon because of Peanut. And also, kasi dahil kilala na rin namin yung isa't isa, I think normal naman yun. And it's actually healthy na nag-aaway kayo. Course. Kasi you get to air out, you know, feelings, emotions, and talagang, I think, mas nag-grow kayo together as a couple. Nakikilala niyo ang isa't isa? Nakikilala niyo ang isa. Nakikita niyo kung ano yung mga dapat niyo pang baguhin sa sarili niyo or yung dapat niyo pang i-keep or i-let go. Sino sa inyong dalawa ang ayaw i-postpone ang pag-uusap? Kasi di ba may mga couples, halimbawa pag nag-aaway, no, let's talk about it tomorrow. Sino sa inyo yung hindi? Pag-usapan natin ngayon. Ako dati yung ganun, Tito Boy. Hindi ko nga din alam kung paano nangyari kasi nung kinasal kami at mas lalo na ngayon na meron na kaming anak, naging baliktad. Ako yung, love, bukas na lang natin pag-usapan. Pagod na ako, kakapatulog ng Bagets. Siya yung, hindi love, pag-usapan na natin ngayon para tomorrow, happy na tayo ulit. Ganyan. Siya naman ang ganun. Siya na ang ganun. And I really appreciate that kasi before, he used to be that person. Siya yung, ako kasi mas mababaw yung rason ko eh. Pagod na ako magpatulog ng Bagets, ganyan. Pero siya kasi before, mas more of, naku, ipagpabukas na lang natin yan. Ganon siya. Sentro talaga ang ano, pero no? ako, Isabela. Ang belief ko, talagang naniniwala ako na dapat pag mag-aaway kayong mag-asawa or mag-boyfriend o magkarelasyon, huwag niyong ipagpabukas. Kasi mas maganda yung natatapos niyo na siya ngayon para kinabukasan, magaan yung loob niyo pagkagising sa umaga. Ako, I lean towards that. Sinong seloso sa inyong dalawa? Wala. Dati, sobrang selosa ko, Tito Boy. Ikaw? Sobra. Pero nawala na lang siya. Siguro kasi tumanda na rin. Lumaki na rin ako. Let's talk about the Bagets. Gaano ka-doting grandmother ang inyong mga parents? Oh my gosh. Super in love talaga sila. And ako, I would always say this. I would always say na I'm very, very blessed. Kasi mahal na mahal siya ng mga lolo't lola niya. And di ba, meron siyang Momski, meron siyang Daddy-o, meron siyang Tito Ralph, meron siyang yung mom ko, yung dad ko. So talagang ang daming nagmamahal sa kanya na grandparents. And grabe talaga. As in si Momski lalo, kapag binibisita namin siya, tapos dinadala ko si Peanut, grabe. Siguro kaya sila naging magkamuka. Kasi even nung buntis ako, si Momski was super tutok sa akin. As in, talagang inaalagaan nila ako. Sila ni Tito Ralph, sila Daddy-o, si Tito Edu. Because my parents weren't here. So sila talaga yung nandun. And si Momski yung palagi kong nakikita nung buntis ako. Okay. So, no wonder na ang daming comments, di ba? Kahit ako nung unang nakita, parang si V nung bata. Sabi ko nga, si Bagets parang si Trudy Sliit. Oo nga. Siya talaga. Sabi ko, syempre naman, buti na lang, di ba? Kamukha, maganda naman si Momski. Papayagan niyo mag-artista? Kung ano yung gusto niya, Tito Boy. Kung saan siya masaya. Kung ayaw niya, it's okay. Kung gusto niya, it's okay rin. Basta kung saan siya masaya. Ready for a second baby? Um, O enjoy muna? I think malapit na. Gusto ko talaga ng maraming anak, Tito Boy. Kung kaya ko lang talaga, Ako, alam ko magsabay-sabay. yun. Oo. Si Luis, what does he say? Nanghihingi na nga ng pangalawa ngayon. Pag nakikita niya naglalakad na si Peanut, palagi niya sinasabi sa akin, you want to be an ate, anak? Palaging ganun na. Okay. So parang sasabihin niya sa akin, ano love? Pwede na ba? So parang ako, oo naman. Siyempre, I mean, kung ibigay ni Lord, di ba? Bakit naman hindi? Ito ang ibibigay namin sa iyo, fast talk. Oo, ayan na. Ayan na ang fast talk na na-miss ko. Jessie, we have
2 minutes to do this and our time begins now. Luis, Lucky. Luis. Peanut, Rosie. Rosie. Mama V, Lola V. Momski. That's true. Hot Mama, Sweet Wifey. Both. Always sexy or always beautiful? Both. Sa inyo ni Luis, sino ang spoiler? Ako. Sino ang strict? Siya. Sino ang kaugali ni Peanut? Ako. Sino ang iyakin? Siya. Sino ang matampuhin? Ako. Sino ang unang nangangalabit? Siya. Paborito mong ginagawa for Luis? Hahandaan ko siya ng damit pagkagaling siya ng work. Paboritong gawin sa'yo ni Luis? Pakainin. Kung ikakasal kayo ulit ni Luis, saan? Saan nga ba? Sa bahay na lang? O isa pang honeymoon, saan? Saan? Sa Europe siguro. Kung magkakaanak ulit, ilan? 5. Kapuso actress na gusto mong makatrabaho? Marian. Kapuso actor na gusto mong makapareha? Ding dong! Your prayer for Rosie? Healthy, happy, protected. You wish for Luis? Same. Healthy, happy, protected, and always, successful in whatever he wants to do. Your love language? Pagluluto. Kulay ng buhay mo ngayon? Pink. Is that lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? All day, every day. Complete this sentence. Ngayon, I can say I am... Happy and contento. Oh. Ganda naman nun. Di ba? Happy and contented. I'm just really so proud. Thank you, Tito Jessie, Boy. marami ang nagtatanong, what will make you come back? Full-time, whatever, to do a movie, to do a serye. And ano ang dasal mo ngayon para sa sarili mo? Ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. Back to the show with Jessie Mendiola. Bago natin pag-usapan yung dasal, bago natin pag-usapan yung anong makakapagpabalik sa iyo sa showbiz, will Luis get into politics? I cannot answer yet. Ako talaga, I cannot sana. answer that yet. Hindi pa, no? Kasi ang dami rin nagtatanong sa akin. Recently kasi si Luis, he has been doing events in Lipa kasi si Tito Ralph is very busy. So si Luis yung Tama. pumupunta for him. Oo. And marami nagtatanong sa akin kung tatakbo ba siya, is he gonna get into politics? And as of now, I cannot answer yet. But before, siguro kung before to, nung mag-girlfriend-boyfriend pa lang kami, I would say na actually, sinabi ko talaga to, Tito Boy. Sabi ko sa kanya, pag ikaw tumakbo, hihiwalayan talaga kita. Hiwalayan to. Sabi mo. No, kasi I know naman it's for our country. Okay. Diba? It's for the Filipinos. But for me kasi, I kind of grew up in showbiz. And showbiz is a different world. And politics also is, another different world. So parang for me, hindi ko alam kung kaya kong i-handle yun. But at this point, Now that you're married. now that I am married to him, and also I've been with sila Momski, sila Tito Ralph, and I've seen, mas lalo na ng pandemic, I've seen kung paano yung public service nila. And isa lang masasabi ko talaga, grabe talaga yung public servants natin. I mean, of course, I could only speak for my in-laws. Para sa akin, si Luis, family niya yan eh. And that's part of him. Yes. And I cannot deny him that. If ever man he's gonna run, sino ba naman ako para ipagkait sa kanya yung ganung parte ng buhay niya. So sinabi ko talaga sa kanya, just in case, diba, if ever you decide to run, I will be here for you. Parang inassure ko siya. Kasi before, diba, sige, hiwalay talaga. Kita mo yung mga ganun-ganun pa akong arte. But when I saw them, You're right. grabe talaga. And you're exposed to the best. And I think I mean, wala ka masasabi sa paninilbihan, halimbawa, ni Ate V. Their heart talaga, diba? Tito Boy. Nasa tamang lugar. Yung puso nila, yung kung paano sila magtrato ng mga tao, kung paano nila alagaan yung mga tao. Hindi ako masusurpresa kung sususugan ni Luis yung direksyon na yon.
And I know he's going to do well wherever he goes because he puts his all Yes. in anything that he Yes. does, in anything that he does. What will make you come back? The right opportunity. Papel, serye, pelikula, tamang role? Any, actually, Tito Boy. It would be exciting to do a movie with Ate V. Yun nga eh. Di ba? Talagang dream ko yun. Sabi ko nga kay Momski, kahit dadaan lang po ako sa likod ninyo, gagawin ko po talaga. Kahit pabalik-balik lang po ako, gagawin ko talaga. Kasi dream ko rin talaga siyang makatrabaho kahit noon pa. Kahit nung hindi pa kami ni Luis actually. So sabi ko, sana may tamang opportunity din na mangyari yun. Say it and it happens. Sana. Di ba? Sana. Say it and it happens. Paano mo pinangangalagaan ang sarili mo? Alam mo, Tito Boy, isa lang yung masasagot ko talaga dyan. It's more of yung estado mo sa buhay mo pagka masaya ka. Dito sa loob, no? Lumalabas talaga siya. Yung pag masaya ka, doon ka lang talaga nagiging maganda. Jessie, Lumalabas siya. kahit wala kang make-up, ang ganda-ganda Ayaw mo. tanggapin. Thank you. I mean, every time we meet, wala ka namang makeup. Pero, you know, it's really a blessing also, di ba? Na napakaganda mo at napakabuti ng kalooban mo. Yung Thank you, sinasabi mo, Tito it's Boy. that Thank combination, you. I think, defines beauty. Ano yung dasal mo ngayon? Ngayon na meron na akong anak, palagi ko pinagdadasal lang na sana masaya lang siya lagi. Si Luis, sana masaya lang siya lagi. Sana yung pamilya ko palaging safe, palaging healthy lang kami. And talagang nagpapasalamat lang ako palagi kasi hindi kami pinapabayaan ng Diyos. Kahit anong man ang mangyari sa buhay namin, nandyan pa rin talaga. So, parang feeling ko sobrang blessed namin na wala na lang din talaga ako magagawa kundi magpasalamat. Kasi masaya talaga kami. At saka ngayon ang naririnig ko, parang sa lahat ng pinagdaanan mo, dahil I saw you in pain, parang talagang some of the best things happen to people who go through pain and don't quit. Halimbawa, yung next baby, boy, girl, anong pangalan? Meron na? Wala pa? Meron na kaming name, actually, kahit pa girl or boy, Ocean. Yeah. Wow! Because, Mahilig talaga kami sa, Pareho. yun, Tito Oo. Boy, sa dagat, sa tubig, and we are beach lovers. So talagang sabi ko, pwede no, sa girl or sa boy, Ocean. pwede sa pareho eh. Ocean, Tawile, Manzano. Ano? Ay nako, hindi kami matatapos ni Jessie. Pero ganito lang yan. Tingnan nyo naman ang tayo namin. Alam mo na. Sabi lang, oo. Can you teach me daw to do a summer pose? Summer pose? summer Oh my pose. gosh. Oo. Actually, Tito Boy, kasi mabalakangin akong tao. So, saan po ba dapat humarap? Dito po ba? Dito? Dito, ayan. Sige nga. So, parang talagang, ang gagawin ko, my right foot palagi. Kasi ang angle ko right eh. So, yung okay. right foot ko palaging nasa harap ng left foot ko. Para yung balakang ko talagang lumabas. Okay. And ia-angle mo siya, yung body mo, nakaharap siya pa ganun. Hindi pa ganyan, mas more of pa ganyan. Body dito, Yeah. camera dito, ang mata dito. Yes, ganyan. Uh-huh. Tapos yung arm ko, it's either I'm gonna put it here, my right hand, I'll Okay. put here, or the other I'm gonna put sa may Para neck may ko. ano? Para may korte siya. So pag nakita nyo siya ng head to toe, talagang parang may shape na, I'm not sure if Right. pa-S or like, basta may curve. So makikita mo yung dito, yung sa may balakang, tapos ganun. Talagang the art of posing. Yeah. Jessie, maraming salamat. Thank you, Tito Boy. So Really proud had of you. fun. Thank you. So proud of you. Welcome to Fast Talk. Pagkasabi Thank kay you. Luis, pag nagkaroon siya ng panahon, magkwentuhan Yes, tayo dito. sabihan ko siya. Di ba? Yes. Kwentuhan tayo dito. Thank you. Thank you. And you have my love. Thank you. You have Tito my Boy. I love you. big love. I love you too. Salamat. Salamat, Jessie. you. Maraming salamat. And we have red Oh. roses, of course. Thank you very Thank much. you, Tito Boy. Thank you. I'm sorry. Thank you very much. Maraming Tito salamat. Boy. Thank you, everyone. And hello to Luis Manzano. Maraming salamat. Ate V, thank you. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso araw-araw. And be kind. Make your nanay and tatay proud. Hashtag say thank you. Do one good thing a day. Just one, isa lang. And let's make this world a better place. Goodbye for now, and God bless. Chris Jasler, thank you. Boy From, La Camela. De Barangay, thank you.